Meron kang isang pinuno na sinabi, nagpo at hindi lang siya, ang asawa niya, ang pamilya niya. Following the revelations of Senator Amy regarding po kay President Marcos dun po sa drug use, do you think, Prof, isa po itong national threat na magkaroon ng isang presidente na nag-drug? And ano kaya ang impact nito, especially dun sa armed forces of the Philippines na may commander-in-chief following the revelations of Senator Amy? Parang loaded talaga, no? Ganito palang kapihan dito. Oo, ganito ang kapihan. Walang break dito. Oo, walang break. Sige, sagutin natin yan, no? I consider the revelations made by Senator Marcos as part and parcel of a national security threat. Bakit? Meron kang isang pinuno na sinabi, at hindi lang siya, ang asawa niya, ang pamilya niya. Alam mo yung insider information yun na nag-decide si Senator Marcos na sabihin yon at i-share sa public. Karamihan sa amin dito, alam namin yung bulong-bulungan na yan. Pero walang aktwal na, anong proof natin, may resibo pa. Ang pinakamatinding resibo, kapatid mismo ang nagsabi. Yun yung isa. At doon sa naratibo niya, nagsimula ng bata. Yung tatay niya, nung buhay ang tatay niya, siya nag-aalaga sa kanila. Nung namatay, siya ang tumayo bilang ama at ina, sinabi niya doon. Maraming pumukul sa kanya na sabi it's being un-Filipino. Hindi po. Doon sa mga nagkaroon ng relative, anak, kamag-anak, pinsan na nalulun sa droga, alam nila yung tagoy ni Senator Marcos dun sa stage. Nakita niyo yung delivery niya, hindi yun ang Senator Marcos na alam natin. Nahihirapan siyang sabihin, kahit may prepared text, di ba? Nakita natin may part na umiiyak siya, may part na nagpupunas siya ng pawis. Tinanong ko after delivery, ang sinabi niya sa akin, I am unburdened. Nawala yung matagal ko nang kinikimkim. Now, meron rin muna na ba't hindi nagpakatotoo? Diba? Bakit hindi sinabi kay Inday nung kinuha si Inday? At yun sa tingin ko ang naging problema kung bakit si Presidente Duterte medyo umayaw dun sa team up. Yun ay nangyari sa paniniwala ni Senator Amy na magbabago. Kasi ilan doon sa sinabi niya, di ba? Ilang beses kang nangako na magbabago ka. Ilang beses na nandun ako. Pero sa akin, naantig ako doon sa sinabi niyang, Ding, magpahinga na tayo. There was no call for resignation, so I don't understand why there are cabinet secretaries saying it's the sister destroying this presidency. This presidency has been destroyed in day one because of the president, because of the speaker, because of someone unelected who intervenes in governance. Mahirap yung taong hindi ka nahalal, nangingialam ka sa governance at kuminsan ikaw nagdidesisyon. So bumalik tayo sa national security threat. Paano magdidesisyon ang isang pangulong lulong sa paano susunod ang mga sundalo knowing ang nag-utos sabog, di ba? So kung ikaw sinabi, girahin natin ang Taiwan, ngayon nag-iisip ako, ano kaya yun? Nasa tamang wisyo o pangag? So it is a national security threat because that is the president. Sa tingin ko, yun yung burden ni Senator Marcos na kailangan niyang sabihin. Kasi apart from liniligtas ko yung kalusugan ng aking kapatid, concern rin siya as a senator sa bansa. So napakahirap yung balanse na yun. And really, I thank the senator for being forthright, for being honest, although belated. Pero sa tingin ko yung nasa mesa dito, alam naman natin yung talagang nangyari doon. At public office is a public trust. Doon pumapaloob nahalal ka ng bayan, binigyan ka ng mandato, ngayong nalaman naming lulong ka, napakahirap intindihin kung hindi magsasalita ang Pangulo at kung hindi mag-hair follicle test. Doon sa BFF ko, sunod-sunod ang sinabi niya, nag-drug test na. Ang drug test niya ay urine noong 2022 for the election. Hindi yun hair follicle test. Ang sunod na sagot, kinabig na naman kay President Duterte na nagda-drugs at nagfe-fentanyl. Hindi naman ako doktor, ibibigay ko na yung kay Dr. Mata, no? Tapos kinabig na naman na bakit ngayon? Bakit hindi noon? Ba't hindi niya kaya tanungin sa Presidente? Total yun ang principal niya. Hindi ko maintindihan bakit hindi sumasagot. Hindi ko maintindihan na bakit ayaw niya
hair follicle test. Hindi lang siya, yung buong pamilya ang challenge. Ang dami ng binato, pati hindi daw tunay na anak si Senator Amy. So makikita mo, yung diversion pinalalaroan, laro sila ng lalaro. Ang napakahalaga, sir, magpa-hair follicle test ka. Yun lang ang makakapag-alis ng duda ng taong bayan. At pag hindi mo sagutin yan, magkakaroon talaga ng erosion ng tiwala at erosion ng confidence. Biro mo ngayon, tayo on topic international media saying that the Philippines as a leader who is heavily into we are chair of ASEAN next year. Bigyan naman niya ng kahihiyan ng bansa. Ma'am, bago po kay Dr. Richard, follow-up question. Ano po nakikita ninyong scenario if the junior officers, food soldiers, will start asking the questions regarding the situation or yung health situation ni President? Mukhang yan ang nangyayari ngayon. Yung foot soldiers and junior officials, not in the Corps of Generals, mukhang pag umikot ka sa mga kampo, yan ang pinag-uusapan. So, how would General Bronner address that? How would SND address that? And by the way, SND was present during that Bataan celebration where the President had wine. Right? And he was one of those who was making, a sign that there is something. And kung siguro titingnan niyo yung video na yun, nanggigigil nun si Secretary Ibo. So, how do you address that? Yung mga ordinaryong kawal, nilalaan nila yung buhay nila para sa proteksyon ng Estado. And then here we have a leader who doesn't really care, that it's not fair, and then suddenly we hear of the use of and other things that is being done in the office of the President, in Malacanang. Ngayon lang ako nakarinig ng mga ganong balita kasi ako nagtrabaho naman sa Malacanang, wala ako naririnig ng mga ganong activities na nangyayari within the palace. Thank you po. Dr. Richard, doon lang po sa effect po ng gaano po ba ito ka-delikado sa tao, especially kapag araw-araw Yes, a very good question. Actually, it's very, very dangerous. Actually, pwede po siyang magkaroon kaagad ng heart attack, pwede tumaas kaagad yung blood pressure, pwede kaagad magkaroon ng seizure, lalo na po ma-overdose. Ngayon, pag sinasabi naman nilang microdosing, which na-mention po yun ni Senator Amy na 4 times a day daw, actually, that is still dangerous and also for the country kasi if you're working and then you're doing microdosing, that's yung decision making mo mababago eh. Totoo po yung sinabi ni FBRRD na nagsishrink po yung utak. Ibig sabihin, maging mahina na po yung comprehension mo, decision making, at you can be easily manipulated. Ngayon, wala sana tayong problema kung gumanda talaga yung bansa natin, wala tayong naririnig na grabing corruption, parang justified na hindi siya affected. Pero itong 1 trillion na issue na nanakaw, and that's just a portion, and that makes it a very, parang connected siya, na kaya siguro nangyari itong flood control issues and other mga corruption dahil hindi na nga nabantayan or doon sa sinabi ni Zaldico na baka involved, and Zaldico ang nagsabi nun. So ibig sabihin, questionable na po yung kanyang decision making, and lalo na sinabi ngayon ni Senator Amy na lulun siya sa on a different topic po, I would like to address this question kay Prof. Malu and kay Attorney Raul kasi pinag-usapan